Si DILG Secretary Remulla po says that he will ask President Marcos for authority to suspend classes tuwing may bagyo. Sabi po niya, mas madaling mag-coordinate pag sa DILG daw po magagaling yung suspension ng classes. Lalo na po may mga magulang pa rin na nagre-reklamo na minsan nasa school na yung bata saka palang mag-suspend ng klase. So gaano po ba kahanda ang gobyerno para tugunan ang mga hindi inaasahang epekto dulot ng mga pag-ulan, pagbaha at mga posibleng bagyo na rin napaparating? Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha. Kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders. Mensahe na lang po ng gobyerno ng Malacanang sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga lugar na prone po na daanan ng bagyo at mga pagbaha. Iwasan na po natin magkalat, magtapon ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit mabilis bumha sa ating lugar. So maglinis po tayo, huwag po nating itapon ng basura ng walang responsibilidad. May panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness, si alias Totoy, doon po sa kaso ng mga missing sa Bungero. And may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Ma'am, may mga information na itong si alias Totoy, si Julie Dondon Patidongan ay tumakbong mayor po sa Barobo, Surigao del Sur under Partido Federal ng Pilipinas, which the President chairs. May nababanggit po bang information or kilala po kaya personally ni Pangulong Marcos itong si Patidongan? Ano po ang latest stance ng Pangulo regarding political dynasty? Naghain po ng panukalang batas si Senator Ping Lacson na layong i-regulate po yung paggamit ng internet ng mga minors dahil sabi po niya batay sa pag-aaral ay posible po itong magresulta sa mental health issues. Ano po yung pananaw dito ng palasyo po? President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, but he urged that the process should not be made easy. Farmers worry that it could affect traders' buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. How will the government respond to this? Nananatili ang Pilipinas sa kategoryang lower middle income. Ito'y sa kabila ng target na maging upper middle income ang Pilipinas ngayong taong ito. What does the palace have to say about this at ano kaya ang naging pagkukulang at bakit ganito naging resulta? Is the Marcos administration still confident that we can realistically achieve this goal within its term? Yes, lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon.